We will begin now. Again, sa mga narito po, if you are following, this month, kung naalala nyo, nagkaroon tayo ng series about stewardship. Okay, nanonotice nyo ba yung mga previous preaching ng mga kapatid po natin about stewardship or managing resources na yearly ginagawa po natin yan, if you're aware. At least once a week, nadidiscuss natin about stewardship or being a manager kasi mahalaga po na aware tayo ano bang bagay ang pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Pagka sinabi po kasi sa Bible na stewardship, tayo po ay tagapamahala lang or managers. Hindi talaga tayo yung owner. No, notice niyo po ba? Ang Diyos na lumikha sa atin, He owns everything. Pinagkatiwala lang sa atin. Okay, yun po yung idea ng stewardship. Halimbawa, ang buhay natin, owned by God. Hindi talaga ito sa atin. Anytime pwede niya itong kunin. Agree? Okay. Ang pamilya natin is blessing ng Panginoon sa atin. Kasi sa Kanya nanggagaling ang pamilya. Trabaho natin, blessing ng Panginoon yan. Okay? Kahit pa anong struggle natin sa employer, that's part ng blessing ng Panginoon. Pastor, kahit hindi okay yung employer ko, kahit hindi okay. Ang mahalaga may employer. Diba? Mas mahirap walang employer. Diba? But the point is, blessing pa rin ng Panginoon yon. Kasi may tuturo ang Panginoon. Kung magkaano man ang ating salary, ano man yung mga blessing ng Panginoon, even the talent that we have is part ng stewardship or pagiging manager po natin. Ibig sabihin talent, yung kaalaman natin, yung skills natin, yan po ay blessing ng Panginoon. The time that we have, I think last time na I-share ni Joe about the time, no? Those are the blessings that come or comes from the Lord. So mahalaga po na makita po natin. So in continuation sa idea po or topic about stewardship, let me begin with this question. How do you respond when someone entrusts you with a small responsibility? Ano ang nagiging tugon po natin kapag ka tayo naatasan na simple lang or small responsibility, masaya ba tayo? O hindi ka masaya dahil gusto mo greater or big responsibility agad? So iba-iba yung ating tugon or respond, no? Sa iba ay marahil kahit small responsibility, wag na lang. Delikado baka kung ano pang mangyayari. So mayroon tayo minsan na fear. But whether we accept it or not, brothers and sisters, we have responsibilities. Kasi mayroon pong binigay sa atin. May pinagkatiwala sa atin. Common example, ang buhay natin, responsible tayo sa buhay natin. Tama? So anumang oras, pwede tayong tanungin ng Diyos, kumusta na tayo, ano na ang buhay natin. Pwede tayong kausapin ng Panginoon. Sa ating pong pananalangin, sa ating pag-iisa, pag-i-evaluate natin yung buhay natin, kinakausap mo si Lord, pwede sabihin sa iyo ng Panginoon, anak, kumusta ka na? I miss you, anak. Tagal na natin hindi nagkakausap. Parang kailan lang. Minsan ganun si Lord mangusap sa atin na kinukumusta tayo ng Panginoon. Okay? So if there's a title ng ating pong conversation ngayon is this, investment. This is the title of our conversation, investment. So if you think that we will discuss or I will discuss about money, hindi ko po i-discuss kung paano kayo mag-invest ng money. Nang una, hindi naman ako investor. Wala akong idea about investment or sa money. But the investment that we'll discuss is about the biblical principle of managing resources. And part of it, ano ba yung ibibigay ng Panginoon sa atin? In terms of investment, we have common knowledge po dito. Ano yon? Pagka sinabi mong nag-invest ka, you want to earn or to gain whatever investment that you have, di ba? Pag nag-invest ka halimbawa sa lupa, bakit ka naglalaan ng pera or bakit ka bumibili ng lupa? Kasi in future, alam mo, pwedeng mag-appreciate talaga ang lupa. At lalaki. Yung puhunan mo ng 500, magiging 5 million probably. 500,000, 5 million. Di ba? Ganun po kasi. So, ang idea ng investment ay para po magkaroon tayo ng, or mag-gain, or magkaroon po ng increase kung anumang bagay, anumang investment ang ating ginagawa. Kahit po, alam ko, ay iba po sa inyo, mayroon kayong gift about investment. Siguro iba sa inyo may investment sa Philippines. Marahil mga palayan or lupa, kabahayan, mga anuman.
Di ba? Yung iba sa inyo, gi-invest. At maganda po yon. Okay? Maganda yon. Gusto ko lang dalhin kayo sa idea na lahat ng bagay ay blessing ng Diyos sa atin. So, gusto ko po na doon ma-focus yung ating pong, kumbaga po, ay mindset. So, sa ating pong mapag-aaralan ngayon about investment. At kung mayroong verse na ating pong unang pag-aaralan o babasahin is this. From Luke chapter 16, verse 10, it says, "Whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much." So ito yung galing mismo sa Panginoong Jesus. Paano niya in-encourage sa mga apostles and disciples na magkaroon po ng clear idea about being a manager or being a steward. Ano ang dapat na mailagay sa kaisipan ng bawat nananampalataya sa Panginoon o sino mang mananampalataya sa Diyos patungkol po sa katotohanan about being a manager. Being steward, yung pong ating point dito. Ang point ni Lord is, pag ikaw na pagkatiwalaan sa maliit, pwede kang pagkatiwalaan sa malaki. That's the principle na gustong ipaunawa ng Panginoon sa atin. Kasi sinabi rin ni Lord, pagka hindi ka maarunong o nagkaroon ka ng tinatawag na dishonesty, pag hindi ka na pagkatiwalaan sa maliit, paano ka mapagkakatiwalaan sa malaking bagay? I think that's principle. Di ba? That's common principle. Kahit po kayo halimbawa, pag meron kayong kaibigan o sino man, magi sa mga anak, pag nakita nyo na, para medyo hindi siya mapagkatiwalaan sa ganitong bagay, so binabago mo yung approach, pinag-aaralang mabuti hanggang maturuan sila kung ano ang tinatawag na pagtitiwala. Okay? So kung mayroong bagay po na gusto kong tandaan natin in this conversation is this. Faithfulness in small things prepares us for greater things. Mismong ang Panginoong Jesus po ay nagpapaalala sa mga apostles at sa bawat isa sa atin. Pag ikaw na pagkatiwalaan sa maliit, inihahanda ka ng Panginoon sa malaking bagay. Kaya po maganda na makita natin itong truth and principle na to mula mismo sa Panginoon, anong bagay ang tinanggap natin mula sa Lord? We need to evaluate it. Anong bagay ang tinanggap natin mula sa Panginoon? Probably trabaho, of course. Buhay, of course. Diba? Talent na mayroon tayo. Lahat yan tinanggap natin mula sa Panginoon. Time na mayroon tayo. Lahat yan tinanggap natin mula sa Panginoon. So, this truth and principle, gaano tayo katapat para i-manage natin ng maayos yung small thing na yon. Mahalaga po yon. Dahil doon tayo minsan ni Lord sinusubok kung paano natin iniingatan mga bagay na pinagkatiwala ng Panginoon. Okay. Let's begin yung ating pong reading from this parable. So, kung manonotice nyo po, if you're familiar here, this is about the parable of the shrewd or tusong manager. The shrewd manager. So, ito yung klase ng manager na tuso, wikang Tagalog, para bang sa isang pananalitang Tagalog din na hindi maganda, pagka sinabi mo kasing tuso, hindi lang siya wise, no? Hindi lang siya wise. Kundi meron itong kasamang mapanlin lang din. Di ba? Yung ganong klase po ng character ng isang tao. Yung kanyang pagiging wise ay ginagamit niya for her own or his own benefit. Okay? Doesn't matter kung ano ang mangyayari sa ibang tao, ang mahalaga, maayos siya sa kanyang sarili. Okay, ito po yung parable na sinabi ng Panginoon. Jesus told his disciples, "There was a rich man whose manager was accused of wasting his possessions." So, doon pa lang sa intro ng Panginoon, malinaw na, no, na mayroon pong isang mayaman at mayroon siyang manager. So, pag tinignan natin ang parable na yan, ito yung nagre-represent na ang mayaman po na sinasabi rito, walang iba kundi ang Diyos na nagbibigay ng lahat ng pagpapala sa tao. And the managers here, okay, ay ang mga tao. So, i-identify lang natin anong klaseng manager. Okay, dito sa binigay ng Panginoong Hesus, binigyan niya ng emphasis, the manager or the shrewd manager. Para bigyan ng idea ang mga believers, anong klaseng manager naman ng mga believer? Or, masasabihin natin, matitino
hindi tuso. Okay? Pero, let's study yung comparison dito ng Panginoon. Ginamit ni Lord yan is the word wasting. Sinayang mo, winaldas mo, lahat ng mga bagay na binigay ko sa iyo, hindi mo minanis ng maayos. So ano pa ang sabi ng may-ari? So he called him in and asked him, "What is this I hear about you? Give an account of your management, because you cannot be manager any longer." Grabe, fired agad, no? Nabalitaan lang ng mayaman kung ano yung ginagawa ng manager niya without any, kumbaga po ay having process sa court na tinatawag, direct to the point, sinabi na ng Diyos kung anong judgment para sa tao na yon. Based po sa parable, no? Sabi nung rich man, magbigay ka sa akin ngayon ng account. Ibig sabihin mo sa akin ngayon lahat, ano yung mga pinagagawa mo, ibigay mo sa akin yung record mo, and then go. Hindi ka na manager ng aking pong kayamanan, whatever it is. Ang point lang po dito, na gusto ko makita natin, bawat isa, dahil tayo manager, lahat po tayo magbibigay ng report sa Lord. Lahat tayo aharap sa Panginoon at tatanungin sa atin ng Lord, anong ginawa mo habang nasa lupa ka? That's the meaning ng parable kung titingnan natin. Lahat po tayo magbibigay ng account. Di ba? Give an account of your management. Or even nowadays, kahit po hindi pa tayo lumaharap sa Panginoon, tanong na yan ng Diyos sa atin. Anong ginagawa natin sa lahat ng bagay na pinagkatiwala sa atin ng Diyos? Sa trabaho, paano tayo nagtatrabaho? Di ba? Sa talent na mayroon tayo ngayon, paano natin ginagamit yung talent na mayroon tayo sa ngayon? Sa family, paano natin ginagawa yung ating pagiging marahil padre de pamilya, madre de pamilya, parents, no? Paano natin ginagampanan yung ating pagiging magulang? Paano natin ginagampanan yung pagiging anak po natin? Kasi part yan lahat ng tinatawag na management in general. At mahalaga po yung kasi every detail ng buhay natin, we apply management. Whether we like it or not. That's why we should learn how to manage. At nasa salita naman po ng Panginoon kung paano tayo nagmamanage. Ito po'y pinapaalala lang sa atin ng Diyos na lahat tayo ay mayroong tinatawag po na pagsusulit or pag-report sa Panginoon. If we will continue, the manager said to himself, "What shall I do now? My master is taking away my job. I'm not strong enough to dig, and I'm ashamed to beg." So, may realization din naman pala itong manager. Lahat po tayo dumarating tayo sa realization. Maganda na makita natin yung pagtuturo dito ng Panginoon. Anong gagawin ko ngayon? So, tinuturo ni Lord sa mga disciple, ito yung mindset ng manager. Nag-iisip siya kung anong gagawin niya para hindi siya mapahamak, hindi siya mahirapan. Kasi sa term na ginamit ng Panginoon, I am not strong enough to dig. Ibig sabihin, wala akong kakayanan magtrabaho sa sarili ko, sa lupa. Kasi nung araw po kasi, yan talagang, kumbaga po ay way for you to have an income is yung tatawag na farming, pagsasaka. Okay? Pero pagka manager ka, ay medyo, sabi nga, maganda yung position mo, so command ka lang ng command, no? So nasa isip ng manager, hindi ko kaya yung ginagawa ng mga inuutusan ko. Hindi ko rin naman kaya na magmakaawa sa kanila. Manager kaya ako. Bakit ako luluhod at magmamakaawa? Pinapakita rito ng Diyos yung state of mind natin as human being. Na minsan, instead na tingnan natin yung sarili natin, at dito sa parable, hindi sinabi ni Lord na lumapit itong manager dun sa master. Ibig sabihin, wala siya man lang realization, sense of realization na say, nagkamali, Master, I'm sorry, pwede bang magbago? Pwede ba? Walang ganun sa parable, no? Kundi ang manonotice natin sa parable, nag-isip siya agad kung anong gagawin niya para sa sarili niya at ito yung kanyang solusyon. I know what I'll do so that when I lose my job here, people will welcome me into their houses. So, ang naisip niya, hindi na sa amo niya. Okay? Pinuntahan niya yung mga alipin ng amo niya na minamanage niya.
So, ibang klase itong parable na to ng Panginoon, no? Pinuntahan niya, inisip niya yung mga tao. Kinakailangang puntahan ko itong tao na to. Kinakailangang may gawin ako sa mga tao na to. Okay, at ito yung ginawa na itong manager. So he called in each one of his master's debtors. He asked the first, "How much do you owe my master?" 900 gallons of olive oil, he replied. The manager told him, "Take your bill, sit down quickly, and make it 450." 50% agad discount. Cut. Deducted agad. Eh, dahil manager siya at that time, supposed to be, di ba, kung fired na siya, dapat hindi na niya magagawa yan. Pero sa parable, sinabi pa rin ng Panginoon na kayang gawin pa rin ng manager to. Sa parable, no? Finar na siya nung amo, pero inisip ng manager, anong gagawin ko? Pumunta siya agad doon sa mga slave or mga tauhan ng amo niya. Pag binigyan natin ito ng literal na pananaw, inunahan niya yung memo ng kanyang amo. Bago mag-release ng memo, pinuntahan na niya yung mga, baguhin na natin yung kontrata, 900, gawin mong 450. So, parang dito, pinapakita ni Lord sa parable, kaya nga ang terms rude manager, kung gaano siya katuso. Ang point niya kasi, gusto niyang mabuhay ng tuloy-tuloy na maayos. So, and then, he asked the second, "And how much do you owe?" 1,000 bushels of wheat, he replied. He told him, "Take your bill and make it 800. Medyo, ang discount niya is 20% lang. So siguro ito yung slave na medyo makulit din at matigas ang ulo. Yung isa mabait siguro, kaya 50%. Ito 20%. So dito sa parable, makikita natin, kakaiba yung comment ng Panginoon na ginamit dito sa parable, kakaiba yung sinabi nung rich man o nung owner. Base sa parable ng Panginoon. Kasi ang term na ginamit ng master is the word. So the master commended, sabi ng Panginoong Jesus, the master commended the dishonest manager because he had acted shrewdly. Yung pagiging tuso niya, kinomend nung master. The master. Sino ba yung master na tinutukoy doon sa story? Diba? Para bang, sabi ko kanina, pag titingnan natin, kung yung parable ay sinasabi po rito that the parable is an earthly story with heavenly meanings. So marahil masasabi natin na ang master dito ay ang God na nag-commend. Ano ba yung term na commend? Nag-praise, no? Ibig sabihin, pinuri niya yung pong ginawa ng manager. But let me clarify. Sa statement ng Lord sa verse 8, hindi po God yung tinutukoy niya dyan na master. So, this is a parable. Kanina, pag tiningnan natin yung sinasabi ng Panginoon, in terms of giving, whatever the blessings or responsibility, it is God who gives. Kaya doon sa simula ng parable, the master, di ba, gave or called the manager. Ibig sabihin, kumbaga po ay interpretation, dahil pinagre-report ng master, yung pong kanyang manager, makikita natin yung idea ni Lord sa parable na lahat ng tao magre-report sa master o sino ba yan? Si God. Okay, that's the first idea. Pero at the second statement, kasi inilakip ng Panginoon, again, yung for the people, gusto ko maging malinaw to, para na sa ganun maintindihan natin the context of the Lord. For the people of this world are more shrewd in dealing with their own kind than are the people of the light. So from this verse, hindi pwedeng ma-interpret na ang master dito is God. Why? Because the Lord will not, masasabi ko po na hindi niya kailanman pwedeng i-tolerate. He will not tolerate our dishonest act. Hindi tayo pwedeng purihin ng Diyos dahil mayroon tayong maling ginawa. Pinakita lang ni Lord sa parable, dahil ito yung earthly story, nung malaman ng master, sabi sa parable, pinuri niya yung kanyang manager. So, isang statement ng Panginoon na para bang, Lord, bakit kinakailangan purihin ng manager? Yung kanyang, kaya nga niya pinahired eh.
Kasi hindi maayos. Pero ang point ni Lord sa parable is the act of the manager. Paano niya maiko-continue yung kanyang buhay? Kasi sabi niya, for the people of this world are more shrewd. So, yun yung pinuri nung manager. Nung master na ginawa nung manager. Based doon sa context ng Panginoon, ang nakita nung master, gaano katuso itong manager ko na to. Na nagawa niya, di ba, na bawasan yung mga utang. Hindi na itinuloy kung ito bang master ay pumunta ron sa mga alipin at sinabi, void yung inyong kontrata sa aking manager dahil siya ay hindi ko na manager. So, ibalik nyo ngayon sa akin kung magkano yung nautang nyo. Wala na pong ganong continuation dito sa parable. Kasi ang parable po, ang gusto lang ni Lord ipakita rito ay pag tinignan po natin, kung anong ginawa ng shrewd manager compare dun sa ginagawa ng mga tinatawag ni Lord na people of the light. That's the purpose of the parable. So para maintindihan natin na itong parable na to ay hindi nagpapatungkol yung master na para bang sagad na in a sense na tinolerate niya yung dishonesty ng manager. Hindi po. Hindi kailanman ito tolerate ng God. No, ulit ko, yung dishonest act po natin. So hindi pwedeng interpret na yung master na yon siya ang God. No. So, yung master na tinatawag sa parable from verse 1 para po maklear natin is yung nagbibigay ng lahat ng kung ano mang mayroon tayo sa mundo na to, nagre-represent yun sa God. Kasi tayo yung manager. I hope na-get nyo po yung ating pong interpretation from this parable. Tayo yung manager, mga tao, ang Diyos yung master na nagbibigay ng lahat ng dapat po ating alagaan or i-process. But pagdating po rito sa verse 8, hindi na po rito pinag-uusapan kung sino yung master patungkol sa God. Hindi na po. Ang pinag-uusapan na rito is the people. Kung ano ang comment ng Panginoon. Malinaw sa sinabi ng Panginoon na ang mga tao sa mundo na to, sila po ay tuso in dealing with their own kind. Ibig sabihin, yung system nila sa mundo na to, they are wise. Kaya mapapansin natin sa mundo na po na to, dahil hindi nga nakakilala sa Panginoon, pagalingan na lang sila. Halimbawa, sample lang. Bibigyan kita ng discount na 20%. Term yung discount. Pero ang totoo, ang kinita pa niya ron, more than 20%. So, ganun sa mga business Kasi hindi naman sila magbibigay ng discount na malulugi talaga sila. So, kailangan patusuhan dito sa mundo na to, di ba? Pautangin kita ng ganitong amount. 1 million. So, sige, hindi na kita tutubuan ng ganito. Pero, ibigay mo sa akin yung titulo ng bahay mo. Hahawakan ko lang naman. Di ba? Walang tubo yung uutangin mo sa akin, pero hawakan ko yung titulo ng bahay. Takbuhan mo ako So, di ba? In future, ibabalik ko naman kung mababayaran mo. So, yun na yun. So, para bang, yung pagiging tuso, kinakailangan na magkaroon siya ng gain. Hindi pwede na bibigyan kita ng tapos wala akong kikitain sa'yo. Hindi pwede yun. So, sa mundo na to, pinapakita ng Panginoon, yung term natin na kalakaran sa mundo na to, ay kinakailangan maging tuso ka talaga. Para na sa ganon, kumita ka. Pero kakaiba ang pinaunawa ng Lord pagdating po sa tinatawag na paano naman yung mga believers, the people of the light. Kinumpare ng Panginoon na sa mundo na to, tuso sila to manage on their own. Than are the people of the light. So dito ni Lord binigyan ng tinatawag po na challenge ang mga believers or disciples unang-una. Paano natin minamanage ng tama ang binibigay ng Diyos sa atin. Balikan ko ulit. Sabi ni Lord, yung mga tao sa mundo na to, their intention is to gain more. Ibig sabihin, para tumubo ng tumubo, anumang investment, kinakailangan mayroon silang kitain. Kahit sino pa yung masaktan, ang mahalaga, style po yan sa mundo na to ang mahalaga, kumita tayo. So that's the system. Ngayon, sabi ng Panginoon, these people, di ba, are more than, sabihin natin, shrewd or wise
than the people of the light. That's the comparison ng Panginoon. Ano yung point ni Lord? Pinipraise niya ba yung mga style sa mundo na to? Hindi. Malinaw, hindi kailanman ni Lord kino-commend or tinotolerate yung mali. This is a challenge sa bawat mananampalataya sa Panginoon. Paano naman natin minamanage yung even little thing na binigay sa atin ng Diyos? Paano ito nag-i-increase? Gaano tayo ka-wise para i-manage itong bagay na to? Kaya ni Lord sinundan sa verse 9, I tell you, use worldly wealth to gain friends for yourself, so that when it is gone, alin yun, yung wealth, you will be welcomed into eternal dwellings. Again, medyo sa terminology ng Panginoon, it seems na pag hindi po natin nakita yung konteksto dito ni Lord, bakit niya ginamit yung eternal dwellings? Ibig bang sabihin, pagka ginamit mo yung worldly wealth to gain friends, punta ka na agad sa langit. Save ka na. Kung ganun po yung ating understanding, diyan, malilihis po tayo sa meaning ng parable and even the doctrine of salvation, kasi the word eternal dwelling here dito, sa idea po, as a Jew, bilang ang ating Panginoong Jesus, at ang kausap niya mga disciples, wala siyang ibang, kumbaga po, ay intention upang ipaunawa yan na sila ay makakarating sa presensya ng Diyos. Okay? Kapag ka po ang kanilang, sabi ron, if you will use your worldly wealth to gain friends for yourself, so that when it's gone, pag wala na lahat yon, kayo ay mawi-welcome into eternal dwelling. This is the situation, pag pinag-aralan po nating mabuti, it is not about salvation. It is about the celebration or welcoming ng isa pong, kumbaga ay naging maayos ang pamumuhay sa mundo na to because he believes or they believe in the Lord. So the term you will be welcome into eternal dwelling is the essence na sinasabi ng Diyos na kung tama yung ating pamumuhay sa mundo na to, base sa pagiging manager po natin, there is celebration or welcoming into eternal dwelling, which is pertaining to the rewarding. This is not about being saved because the doctrine of salvation is very opposite or compared to this statement. So, use worldly wealth to gain friends is literal form sa mundo na to, di ba, kung paano magkaroon ng kaibigan. Okay, halimbawa, magpahanda, piyesta, di ba, piyesta. Magpatay tayo ng 5 baboy, 2 baka, tapos invite mo ang buong nasyon, buong barangay, at ipakilala mo na ikaw si Mr. So-and-so. Gusto ko kayong i-open sa bahay ko. Gusto ko maging open bahay ko para sa inyo. Basta't wag nyo lang kalilimutan sa darating na eleksyon. So meron siyang agenda. Bakit kinakailangan magkaroon siya ng friends? Kasi meron siyang agenda sa buhay. Hindi pwede na nagpatay siya ng baka, tapos hindi niya papakinabangan yon. So that's the system sa mundo na to. Now, when the Lord mentioned it, addressed to the believers, it's different meaning now because He used the word eternal dwelling. Inilink niya sa eternal dwelling. So hindi na po ito literal na basta ka lang, okay, maghanda ka para marami kang kaibigan. The point is, what is the purpose? Nung sinabi ni Lord, use your worldly wealth to gain friends, this is about how we will bring soul to His kingdom. Kasi the word friends here, pag pinag-aralan po natin mabuti, the idea ng friends na dinidiksa sa parable, ay kung papaano natin, itong mga tao na to ay mailapit po sa Diyos mismo. Pag pinag-aralan natin the context to na sinabi ni Lord, use your worldly wealth, this is the literal, kumbaga po ay worldly wealth kung mayroon tayo sa mundo na to. Pinapagamit natin sa Panginoon yon to gain friends, literal friends, but the purpose is different. Our purpose is to bring them to God. Yung soul ng mga friend, kung sino man, yung ating pong pwedeng ma-invite or mailibre. Halimbawa, pagka, di ba, minsan pagka tayo po ay blessed ng Panginoon, tayo nagko-connect-connect, pupunta tayo sa McDo, hindi ko pinopromote ang McDo, pero mahilig lang tayo sa McDo minsan, paminsan-minsan lang yon. Or sa KFC o whatever, sa Jollibee.
So di ba minsan hinihipo tayo ng Panginoon to treat them? O libre na kita, ate. Akong bahala sa iyo. Hindi mo sinasabi na mapera ka, pero gusto mo lang na i-share yung blessing ng Panginoon. And then, nag-i-start na yung inyong conversation sa goodness ng Panginoon. That is gaining friends. And you have the purpose why. Hindi mo siya ginawang kaibigan para at the end of the day, pakinabangan mo siya. No. That is the worldly, kumbaga po, style. Ang point dito ni Lord, if we will connect this to eternal sense na tinasabi ng Panginoon, which is about God, sabihin yung friends na to na ginigain po natin is the people na gusto nating dalhin sa Panginoon. Mauubos yung kayamanan natin sa mundo, sabi ng Panginoon. So that when it is gone, yes, marahil, kung bibilangin mo marahil yung nagastos mo sa mga kaibigan mo, naglibre ka, nag-gift ka, Lord, parang halos 500,000 yun ah. Malaki-laki rin yun. Dapat na ipagawa ko na ng bahay yun. Pero hindi mo iisipin yung ganun. Ang inisip mo kasi, ang mahalaga Lord God, na ipakilala kita dun sa friend ko. Hindi ka rin mag-iisip na Lord yung aking reward. Alam mo naman, yung ginawa ko sa habang ako ay naroon sa Hong Kong, dami ko kayong natulungan doon. So yung reward ko naman, Panginoon, hindi mo rin iisipin yon. Because malinaw sa iyo kung anong bagay ang pinagkatiwala sa iyo ng Diyos na dapat mo lang imanit ng tama. Hindi ko naman sinasabi na lahat ng kaibigan mo, ilibre mo. To the point, wala nang matira sa iyo at hindi ka na makapag-save. Maling management din yon. Okay? Ang point lang dito ng Panginoon, use your worldly wealth to gain friends. See to it na anumang bagay na blessing sa atin ng Panginoon, maggamit niya yon para sa ikaluluwalhati ng pangalan ng Panginoong Jesus. At kung madadala mo sa Panginoon, sino man yung tao na ilalapit sa iyo ni Lord na tinatawag ito ng friends, mailapit mo siya sa Panginoon. I think, yun yung sinasabi ni Lord dito na you will be welcome into eternal dwelling. Ibig sabihin, you will have the reward. Hindi po sinabi ni Lord anumang klase ang reward, pero for us to be welcome in eternal dwelling, it's about celebration. Pag pinag-aralan po natin, ang essence po, kapag ka-welcome ang isang tao sa heaven or eternal dwelling ng Panginoon, ibig sabihin, there is something that God wants to give you or to acknowledge you because of the things that you have done. At yun po yung point dito ng Panginoon. I hope na-get po natin. Kung tayo pinagpaala ng Panginoon, material man yan, finances man yan, or talent man yan, na ginagamit natin para ang tao ay makalapit or makakilala sa Panginoon, that's part of this parable. Use your worldly wealth. Hindi lang po yan pera, ha? Marahil sabihin nyo, ay wala naman ako, Pastor Perez. So, ibig sabihin, exempted ako dyan. Wala akong magagamit. No. Hindi lang po yan sa pera. The parable is about the things that we have received. Ang ginamit lang dito ni Lord na term na wealth is almost pertaining to money. Kasi nga, yun yung flow ng discussion patungkol sa shrewd manager. Pero pag ina-apply na po natin yan sa buhay natin, hindi lang yan patungkol sa pera. Kasi hindi lang po pera yung blessing sa atin ng Panginoon. Example, mayroon kang talent. Di ba? Lahat naman tayo binigyan ni Lord ng kakayanan. So, paano natin ginagamit yung talent natin to gain friends na madala sila sa Panginoon? Di ba? Paano tayo nagagamit ng Panginoon doon sa talent na yon? So, pwedeng ang talent mo is encouragement. Di ba? So, ini-encourage mo yung kaibigan mo. Kung may talent kang kumanta, halimbawa, di ba? Every time you sing, you dedicated that song to the Lord, and you encourage the congregation or yung friends mo na na-invite mo, friend, kakanta ako para sa Lord. Didedicate ko sa iyo, ha? Kasi friend kita eh. So, pwedeng ganun eh. We encourage people. Ang point lang dito is, makilala nila ng lubos ang Panginoon. I hope na-get po natin yon. And then sabi ni Lord sa verse 10, our key verse, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much, and whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. So, sabi ko nga po kanina, alam ng Diyos kung anumang bagay na mayroon tayo, maliit man o malaki, ang pinag-uusapan, paano po natin itong minamanage. Diba? Kaya sabi ko nga, faithfulness in small things prepares us for greater things. Halimbawa sa trabaho natin,
Paano natin minamanage yung trabaho natin pag wala si amo? Di ba? May kasabihan tayo sa Pilipinas. Pag wala ang pusa, naglalaro ang mga daga. Alam natin yung kasabihan na yan. At pagka wala naman ang mga daga, problemado yung mga pusa. Dagdag ko lang yon, hindi yung kasama sa kasabihan. So, mainit ang ulo ng mga pusa pag wala yung mga daga. So, okay. Di ba, that's the normal situation. Bilang tao, siguro, kung hindi pa natin lubos na naintindihan yung pagiging management or manager, marahil hindi natin lubos na may apply, lalo na kapag problematic tayo sa amo. Tama? Matigas halimbawa ang ulo ng amo mo. Hindi siya nakikinig. Halimbawa lang. Kahit anong sabi mo sa amo mo, ayaw makinig sa iyo eh. Ma'am, I told you everything. Sir, I told you everything that this is the thing that we should do, ha? You know, ha? Something like that. Pero ayaw talagang makinig eh. Kahit anong sabi mo, ayaw makinig. So, paano mo minamanage yung trabaho? Di ba? So, I think babalikan mo lang lagi para safe ka. Balikan mo lang yung kontrata mo. Siguro that's the safest. Ang kontrata ko lang is gawin to. O sige, gagawin ko to, amo. Kahit pa anong kulit mo. Hindi mo muna ako bigyan ng meal. Wala man akong budget sa pagkain. Pero, basta magtatrabaho ako ng tama. Dahil ito yung aking kontrata. I think doon ni Lord ay dinadala sa katotohanan na yon. Faithfulness in small things. Sana wag nating gantihan yung mali na ginagawa sa atin ng amo natin. Hindi ako ni amo pinakain. Hindi rin kita pakakainin, amo. Hindi kita lulutuan. Akala mo, ha? Cheche, where's the food? No food today. Ikaw pa yung matapang, you know? So, para bang, ang point dito is, yung mga boss natin minsan, mahirap silang ispilingin kasi boss sila eh. Pag hindi Kristiyano ang boss natin, their mindset is, boss is always right. Tama naman eh. At least we are always on the left. Para balance. Nakuha niyo siguro yan. Para balance eh. Kung right sila, edi pwesto tayo sa left. Para sa ganon, hindi tayo nag-aaway-away. Sila na nga yung right eh. Huwag ka na pumunta sa right kasi talaga magkakagulo kayo niya pagka pinuntahan mo pa yung right. Punta ka lagi sa left. Okay, boss, kung right ka, di left ako para meron tayong paglalagyan. Minsan ganun yung buhay eh. Para ma-apply natin yung faithfulness na nais ng Panginoon, we need to place ourselves in the right position or situation. Right na tayo, ha? Right. Dapat alam natin na, Lord, ayaw ko man itong amo ko na to, pero dahil siya yung amo ko ngayon, gagawin ko pa rin yung tama. Kasi minsan sinusubok lang tayo minsan ni Lord eh. Kung hanggang saan. Sa trabaho, kahit anong nature ng trabaho natin mga kapatid, pag kaya nang binigay sa'yo ng Panginoon, consider that as blessing. Kung hindi mo gusto, ipag-pray mo. Lord, hirap ako dito, pero alam ko, Lord, in your perfect time, ikaw ang kikilos. Huwag mo madaliin, ipag-pray mo lang. Kasi anytime pwede si Lord mag-provide sa'yo. Kung talagang hindi para sa'yo yan, dapat lang tama yung iyong puso. Kasi yung point dito na faithfulness in a small thing is the preparation of the heart. Sa simpleng bagay pa lang, pag hindi na tama yung puso natin, paano tayo ni Lord bibigyan greater things? Paano tayo pagkakatiwalaan ng Panginoon ng mas malaking bagay na dapat po nating gampanan sa buhay po natin? Maganda na makita po natin yon. So if you have not been, sabi ron, trustworthy in handling worldly wealth, who will trust you with true riches? And if you have not been trustworthy with someone else's property, who will give you property of your own? Okay, ito isang maganda na pong statement ni Lord. Kinumpare niya yung worldly wealth sa tinatawag na true riches, which is about eternal riches. Kung mayroong eternal dwelling, mayroon pong eternal riches. The true riches here is about God's, kumbaga po, will and God's purpose in our lives. Yung mga dapat po nating tanggapin from the Lord. Halimbawa lang po, paano natin mako-consider that our talent is part of eternal riches or true riches? We have sometimes a common talent.
common gifts. Pansinin natin lahat. Di ba? Lahat tayo may kanya-kanyang kakayanan. Pero pagka hindi yan nagamit para sa Panginoon, hindi siya nako-consider na true riches. Why? Kasi hindi nagkakaroon ng tamang reward. The word true riches kasi na nalilink dito ng Panginoon, kasi nga galing siya sa parable ng kumbaga po ay about money, magpayaman. So yung true riches dito is not about anymore the wealth or the worldly wealth, kundi yung mga bagay patungkol sa Diyos na ginagawa natin. So kung may talent ka, for example, your talent is singing or dancing or sharing or encouragement, pag pinagamit mo yan sa Panginoon, it becomes true riches sa harapan ng Diyos at sa iyo. Bakit? Kasi hindi mo lang yan ina-apply sa mundo. Hindi mo lang ina-exercise yung iyong talent. For example, it is not bad, di ba, na maraming mga gifts dito sa mundo, matatalino, mga manager, maraming mga talent, di ba, mga singers, dancers, they earn a lot. Hindi mali yun. Hindi inaalis ng Panginoon yon na, okay, mag-earn ka. Pero, is that true riches na sinasabi ng Panginoon dito? Hindi eh. Pag hindi po nagagamit para sa Diyos, that is worldly wealth. Pansamantala. So pag namatay tayo, wala na rin yon. Pero iba kapag ang ating pong direction is true riches. Bakit? Habang nasa lupa tayo, magiging maayos yung buhay natin. Nagagamit tayo ng Panginoon. Kung mamamatay tayo, taharap tayo sa Lord, yung sinasabi, you will be welcome into eternal dwelling, is related dito sa tatapong true riches. Na ginawa mong isang bagay para sa Diyos. Lord, ito lang po yung talent ko. Simple lang, Lord, ang talent ko. Anong talent mo, anak? Halimbawa, maghugas lang ako, Lord. But it's talent, ha? Yung iba hindi marunong maghugas, eh. Pero ikaw, pag naghugas, ang linis, eh. Ang kintab lagi nung ano. Huwag mong maliitin yon. Marahil simpleng talent yon. Pero pag inaayos mo yon, sa susunod, hindi ka na maghuhugas. Kakain ka na lang. Kasi may naghuhugas ng iba, eh. At dahil maayos ka pa rin, pati sa pagkain, ganyan, sa susunod, hindi ka lang kakain. Anything na magagawa mo, na-upgrade ka ng Panginoon, maaaring sa susunod, ikaw na yung nagpo-provide ng makakain. Kasi bine-bless ka ni Lord, eh. Nagsimula ka sa paghuhugas, pero ngayon, medyo manager na yung dating mo. Bakit? Bless ka ni Lord. Inaayos mo yung trabaho mo sa amo mo. Nakita ng amo mo na, ang bait-bait nito ni ano. Bigyan ko nga ng blessing. Yan. Hindi po yan imposible. Magcha-Chinese New Year na. Di ba? Or Christmas bonus muna bago Chinese. Nalampasan natin Christmas bonus. Hindi. Di ba? Di ba? So, yung blessing ng Panginoon, hindi po natin pwedeng, kumbaga po ay hadlangan yung paraan ng Diyos. Ang point lang ni Lord is paano natin ito ina-apply. Kahit po sa ang area ng trabaho, kahit sa tingin mo parang, bakit mas maraming trabaho ko kaysa dito sa bagong dating na ito na mas amo pa siya kaysa sa amo ko? Di ba may mga ganun tayong experience minsan? Huwag kang pa-apekto masyado. Huwag mong sirain yung araw mo doon sa mga ganung style. Kasi baka ma-redirect ka rin eh. Be faithful lang. Pinagkatiwalaan ka ni Lord nung ganung klase ng talent, ng wealth or whatever, gawin mo lang yung trabaho mo. Kahit pa yung amo mo hindi magandang makisama, ayusin mo yung trabaho mo. Kasi nakikita ni Lord yan eh. Yung kasama mo sa trabaho, hindi rin makasama, pakisamahan mo maayos. Pastor, kahit wala na siyang ginawa, kundi siraan ako. Huwag mo siraan eh, pag-pray mo lang. Ngitian mo lang. Ang hirap yata, Pastor. Mahirap talaga. wala namang madali eh. Pero ano magagawa mo? Gantihan mo ng mali. Di lang, nagkawindang-windang tayo niyan. So ipag-pray mo na lang. Kung hindi ka makaiyak sa harapan niya, pumunta ka sa room sa gabi, iyakan mo si Lord. Panginoon, ito na naman. Iyak ko na, Lord. At least pag sa Lord mo nire-release lahat, naintindihan ka ng Panginoon. Ay minsan pag sa amo mo inirelease, hindi ka maintindihan ng amo mo eh. Baka i-terminate ka pa. Anong nangyari dito? Baka nawawala na sa ano. Pauwiin na yan kasi iyak ng iyak. Walang ginawa. So, we need to pray for it.
And then ipag-pray lang, Lord, basta ayusin ko yung trabaho ko, kung ano mang mayroon ako, ano mang talent, or minsan kung nag-aabono pa kayo sa mga gasto sa employer, sa amo, okay lang, boss, nag-abono ako nung isang araw 500 din yun So, di ba, minsan hindi nila alam yung ginagawa mo para sa kanilang mga anak. Di ba, hindi nila alam kung paano nyo inaalaga nilang mga anak. Na halos hindi ka maganda ugaga pag nasa school, habol mo para lang pagdating mo sa bahay, pagagalitan ka pa, what happened So naku, itong amo ko na to, kung alam mo lang, di ba? So minsan may mga ganong, di ba, situation. Pero pag pinag-pray mo, Panginoon, kayo na po ang bahala sa Kanya. Kasi kung gagantihan ko to, Lord, papatulan ko, walang mangyayari talaga. So ipag-pray mo lang po kasi doon ni Lord ipapakita sa iyo na itong anak ko na to, nagiging maayos sa maliit na bagay. Pwede ka ni Lord bigyan ng promotion. Of course, wag mo namang expect, may promotion na ako sa Lord kasi wag mong unahan lagi. Wag mo unahan naman si Lord. Ito yung point na basta gawin mo lang kung anong binibigay siya ng Panginoon. Patiently. Kasi si Lord ang magbe-bless po sa atin. Sabi ron, no one can serve masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Let me clarify this, kasi this is another command ng Panginoon. Alala natin sa verse 9, meron siyang isang command. I tell you, use worldly wealth to gain friends. Another command, you cannot serve both God and money. So pag ililink ko po ito sa verse na to, pag kinoconnect ko, ang point lang ng Panginoon, use your worldly wealth, meaning just manage it, but don't serve it. Huwag mong paglingkuran yung pera. Huwag mong isipin, ang dami ko ng savings, okay na ang buhay ko. Ayos-ayos tayo, money, Basta't huwag ka lang kikilos ng mali. Di ba? So, hindi po sa pera yung focus natin. Hindi natin pinaglilingkuran ang pera. Ang Diyos ang pinaglilingkuran natin. We serve God alone, who has called us to eternity. Nung sinabi niya, you will be welcome into eternal dwelling, dapat malinaw sa atin, Lord, ikaw yung nagpe-prepare sa akin ng future ko. Into eternity. Ibig sabihin, Lord, ikaw lang yung paglilingkaran ko. So itong pera na to, Panginoon, blessing mo lang to sa akin. Hindi ito dapat maging amo ko. Diba? Dapat hindi po amo at pera. Dapat sa yung ating alipin. Ibig sabihin, ikaw ang manage ng pera. Huwag kang pagagalawin ng pera. Halimbawa, paano ka napapagaw ng pera? Wala ka ng pera, yung mukha mo hindi ma-picture. Pag tinanong ko, Bes, anong nangyari sa'yo? Huwag mo akong kausapin. Hindi ako pinasweldo ng amo. Ayan. Meron ka ba dyan? Bigyan mo muna ako. So, minsan yung ganun pong let's balance it. Ang mahalaga ang pera. Pero huwag kang ma-focus doon na, to the point, parang yun ay nagiging amo mo. Masama ang loob mo pagka yung wallet mo empty na. Diba? So, nalulungkot talaga tayo pagka empty yung wallet. Sino ba hindi malulungkot? Pero tiwala ka lang sa Lord. Baka naman sumobra yung gastos mo this month, kaya na-empty yung wallet. Dapat iba-budget din yung mga gastos, di ba? Iba-budget yung padala sa Philippines. Iba-budget ano man yung gusto mong bilhin. Di ba? Dapat at least, bago dumating yung katapusan ng buwan, kahit pa paano, mayroon ka pa rin na somehow savings man lang, or kung zero man yung balance sheet mo, dahil sa dami ng gastos talaga sa Philippines, ang mahalaga is nagagawa mo pa rin i-manage. Yun ang point doon, mga kapatid. Hindi pera yung pinaglilingkuran po natin. Kaya narinig ko to, I think, sinabi ito ng wife ko si Christy sa amo niya. Sabi niya, we live to work. Tama ba yon? We don't work to live. So para bang, we live, mali daw yung we live to work. Hindi ka nabubuhay para magtrabaho. You work to live. Nagtatrabaho ka para lang mabuhay. Magkaiba kasi yung you live to work. Ibig sabihin, ang buhay mo, nakafocus ka na lang sa trabaho. Ako'y nabubuhay para magtrabaho. Nasaan ka trabaho? Trabaho, nasaan ka? Ako'y nabubuhay para sa'yo. Parang iba, narito ako'y nabubuhay para sa trabaho. Iba yon. Diba? Dapat hindi yung buhay mo ang siya nakaano sa trabaho. You work to live. Pag may trabaho, kailangan ko ng trabaho para mabuhay ako.
So, imamanage mo ngayon yung trabaho mo para yung buhay mo maging ayos din. So, i-manage both sides. So, yung pinapakita po dito, dapat hindi natin Panginoon ang pera. Kaya sabi rito, following wise instructions helps us reach our intended destination. Lagi po natin pakikinggan kung anong instruction ng Panginoon sa atin. Huwag na huwag po nating ipagpapalit ang Diyos sa kayamanan sa mundo na to. Binigyan tayo ng Diyos ng kakayanan at kayamanan. Let me link yung study natin. If you will read 1 Corinthians chapter 12, doon malinaw that the Holy Spirit gives us gifts. Ibig sabihin, talents. And the Holy Spirit gives us as He determines. Ibig sabihin, siya ang nakaalam kung ano ibibigay niya sa iyong kaalaman, talino, whatever. Halimbawa, expert ka sa trabaho ngayon na in-applyan mo. I-manage mo yung, kumbaga ay sa iyong employer, yung buhay or sa mga anak ng employer mo, i-manage mo kung ano man pinagkakatiwala sa'yo. And expert ka na ron. Alam mo na. Sa umaga pa lang, pag gising mo pa lang, alam mo na in detail kung anong gawin mo. Dati hirap na hirap tayo, i-manage. Di mo alam sa umaga kung anong unahin. Ngayon, expert ka na ron. Di ba? So, ang point po rito, pag titingnan natin mabuti, so dahil binigyan ka ni Lord ng talent, yan ang ginagamit ni Lord sa iyo to earn. Na-notice nyo ba? Dahil kung wala kang talent, hindi mo i-upgrade yung talent mo, baka hindi ka na i-recontract ng amo mo. Alam mo, pinagluto ka ng isang menu. Matatapos na yung kontrata, yung isang menu, hindi mo pa alam kung pa. Aba, hindi ka na i-recontract yan. Simple lang, di ba? Simple lang yon. Binigyan ka ng simple assignment. Patapos na yung kontrata, hindi mo pa rin napagtyagaan malang pag-aralan. Ay, paano naman ikaw i-recontract ng amo mo? Kahit siguro ikaw yung amo, ay hindi mo i-recontract yung hinar mo kung binigyan mo ng simple assignment, ni wala man lang effort. So, ibig sabihin, binigyan tayo ni Lord ng kaalaman. And then we exert effort. Kahit nga sa YouTube, nag-aaral tayo. Paano ba magigisa? Paano ba magluto? Ito siya sabi ng amo ko na Chowsam o whatever, kung ano mga pangalan nun. Chowmon o whatever. So, nagre-research ka sa YouTube o nagtatanong ka sa mga best, paano bang lutuin to? Paano bang gagawin ko rito? Di ba? Hanggang matuto ka, oy, salamat. Nung unang tikim ng amo mo, medyo hindi maipinta yung mga. At least, nung pang third attempt mo, okay na. Masaya na yung amo mo. Nakakatulog na maayos. At nag-i-increase yung knowledge mo. Acknowledge the goodness of the Lord, kapatid. Pag ikaw binigyan ni Lord ng talent na yon, na kahit nakapikit ka na, pag sinabi ng amo mo, Cheche, kailangan ko to, I need this. Okay lang, ma'am. Yes, ma'am, here. Alam mo na kung anong gagawin. That is talent, mga kapatid. And acknowledge the Lord. Kasi si Lord ang nagbibigay sa iyo noon. Huwag mo sarilinin. Kasi hindi magkakaroon ng tinatawag po na para bang glorification sa Lord and even yung rewarding na nais ng Panginoon na maranasan po natin as we manage our talent, everything that He has given us. So, nais ng Panginoon na maging maayos po lahat. Kaya yung instruction ng Panginoon, mahalaga po sa atin yan. Meron tayo, dito pa lang sa mundo, meron ng destiny na sinasabi po tayo. Halimbawa, napopromote ka sa trabaho. Di ba? That's your destiny. Bakit? Kasi inaayos mo yung trabaho. For example, nagsimula tayo, yung mga kwento ng buhay, nagsimula sa dishwasher, linis-linis, naging okay. Sumunod na hindi na dishwasher. So whatever yung trabaho, naging supervisor na siguro ng isang whatever it is, restaurant or ng bahay. Hanggang pinagkatiwalaan na siya. Di ba? Nung amo niya, nung kayamanan. So ngayon, ang buhay po ganun eh. May mga biblical characters. So, sabihin ko lang, mag-cite lang po ako. For example, si King David, nagsimula siya sa pagiging pastol. Naging king, kasi naging faithful siya. Si Joseph, di ba? Nagsimula rin siya sa pagiging pastol ng kanyang tatay. Naging maayos kahit yung kita mga kapatid. Naging governor ng Egypt. Kasi naging faithful sila sa paglilingkod sa Panginoon. Marami po pong bagay, even sa buhay na to. Pansinin niyo po ang buhay natin. Pag naging faithful ka sa isang bagay, di ba nakikita mo yung increase, yung blessing ng Panginoon.
Kaya sabi ko po, faithfulness in small things prepares us for greater things. So, when we say faithfulness, gusto ko po natandaan nyo to. Somehow, it will help us to understand. Bakit ko sinabing faithfulness in a small thing prepares us to greater things? So, faithfulness requires obedience. Kung gusto po natin na ma-exercise ang ating pong katapatan, ang pagsunod ay kinakailangan. Hindi pwede na gusto mong maging tapat, hindi ka naman susunod, no. Sacrifices, kailangan po yan. Faithfulness, also, it will remind us also that it starts where you are. Kung gusto mong ma-exercise yung faithfulness, kung ano ngayon ang binigay sa ng Diyos, ayusin mo na ng tama. Huwag mo nang hintayin na, Lord, gusto ko maging ganun muna ako. That's the time. Ayusin mo na. No. Huwag mong titingnan yung buhay ng iba sa buhay mo yon. Dahil mapoprostrate ka. Lord, gusto ko ang amo ko kagaya ng amo niya. Patutunay, Lord, tapat talaga ako. Kung ganyan ang amo ko. Pero kung ganito, so, hindi dapat ganon. Kahit anong style ng amo natin, start where you are. Ayusin mo na yung trabaho, pag-pray mo na, kung anong, i-enhance mo na yung knowledge na mayroon ka. Mag-aral ka na mabuti, andang maging maayos, at patutunayan ng Panginoon sa iyo in future. Faithfulness is tested in trial. Trials, hindi mo dapat iiwasan yan. Harapin mo. Kasi yan ang paraan ng Diyos para makita mo sa sarili mo, Lord, tapat ba ako o hindi? Kaunting pagsubok, ayoko na. So, hindi katapatan yon. Ipagkatiwala sa Panginoon. Faithfulness leads to fruitfulness. Kapag tayo po ay nagkakaroon ng katapatan sa Panginoon, point ko rito mga kapatid is this, ano ang binigay sa'yo ng Diyos? Ayusin mo lang. Ayusin mo lang. Blessing ng Panginoon, financially, materially. Huwag mong hayaan na masayang at napunta sa wala. Oras na binibigay sa'yo ng Panginoon. Huwag mong hayaan maubos yung oras mo sa TikTok o kung ano-ano na hindi ka, di ba, na wala namang nangyayari sa buhay mo. Napupuyat ka lang. Pagising mo sa umaga, hindi ka makapagtrabaho na maayos. Bakit? Puyat. Saan na puyat? Ayun. Naubos yung oras sa whatever. Di ba? Ang point, mga kapatid, kung faithfulness ang pag-uusapan, it leads to fruitfulness, ang buhay mo po magiging maayos. Ang trabaho mo magiging maayos. Di ba? Pagising mo sa umaga, masaya ka. Marahil puyat ka, pero ang pinagpuyatan mo, yung mga bagay na makakatulong sa iyo. YouTube pastor, yes. Bakit? Pinanood ko yung sinabi ni ma'am. Kinabukasan, alam ko yung gagawin. Napuyat ka sa YouTube dahil kinabukasan, mayroon kang trabaho na dapat gampanan at nagawa mo ng maayos. Okay yon. Pero kung napuyat ka kung saan-saan, mahirap. Yung faithfulness mo, hindi nagkakaroon ng fruit. Kaya mahalaga po yan. So kaya tanong ko kanina, how do you respond when someone entraps you with a small responsibility? Dapat po, ayusin na natin. Ngayon pa lang, kahit maliit pa lang yung pinagkatiwala sa atin, ayusin na natin. Dahil pag nakita ng Diyos, yung ating pong ginagawa na maayos, pwede niya tayong bigyan ng mas malaking bagay na pwede po natin tanggapin. So, this is my last advice. Unang-una, do ordinary things with extraordinary love. Sa ating po mga trabaho, sa lahat ng ginagawa natin, if we will apply stewardship, gawin natin ang may pagmamahal. Minsan ordinary lang sa tingin mo, easy lang to, but do it with love. At makikita mo kung paano na-appreciate, una ikaw at ng mga nakakakita sa ginagawa mo. Second, be trustworthy in what's given to you. Dapat makita na tayo po ay mapagkakatiwalaan. Okay? Ipakita natin sa mga amo, sa ating pong asawa, sa mga anak, na mapagkakatiwalaan po tayo. Dahil kung hindi man sila magtiwala sa atin, ang mahalaga, ang ginagawa natin ay tama. Ang Lord na po ang magbibigay, di ba, ng justice po sa atin. And lastly, stay obedient to God's word. Mahalaga po, lagi nating balikan ng salita ng Diyos kasi yan lang po ang bagay na magagamit ng Panginoon para mapanatili natin yung katapatan. Unang-una, katapatan natin sa Diyos at sa buhay po ng
binigay sa atin ng Panginoon. Amen? So, kumusta po tayo? Sabi ko nga po, faithfulness in small things prepares us for greater things.